Buhay pa po ba tatay ni Mama Aya na Japanese? Si Aya ba, saka yung father niyang Hapon, in good terms ba sila? May nakita kasi akong picture ni Yun at yung baby siya. Sabi ko, gayahin mo nga. Ano, gayahin mo, be? Ay, last day sa Gakudo. Tama? Yes. Last day kayo sa Gakudo? Last day today. Tapos, lagay ko tong ubento mo dito, ha? Sorry, kamote ko. Ha? Tapos next week, start na uli. Ang school. School. Back to school na pala, no? Back to school. Tapos na ang summer vacation. Tara na, be. Pupunta sila ng ano ngayon? Saan kayo punta? Magchuchuri sila. Fishing. Churi na. Churi na. Pag nahuli mo siya, sabihin mo, churi na. Sabihin ko doon sa satyo ko, churi na. Ayan, pasok na rin si Mama Aya sa work. Bye-bye. Tira na. Ay, pag malikot ha. Pwede ba yun? No. Ne. Kakainin nyo rin ba yung mahuhuli nyo? Oh. Ganun ba ang pagkain yan? Sito nga sa bye-bye. Kaskete. Bye-bye. Ayan, so magandang hapon po sa inyo. Nakatapos lang po ng trabaho ko. Medyo naging busy po yung umaga namin kasi kanina. Ayan, simulan ko po sa pagsagot po ng mga katanungan nyo po. Yung mga tinatanong nyo sa comment section po na. So, naisip ko na sa video ko na lang sagutin. Kasi minsan yung ilan sa mga tanong nyo ay tanong din ng iba. Ayan, para isang sagutan na lang po tayo. Ito sa tanong ni Cheesecake. Ask lang Kuya JP, anong edad ka nag-Japan? Ayan, kwentuhan muna tayo, no? So, first time po akong makarating ng Japan is noong 18 years old pa lang ako. So, college ako noon, pero 18 years old po ako noon. Nung mga time na yun, ay nag-stop muna ako sa pag-aaral. Tapos, pumunta ako ng Japan as visiting relatives visa. Tapos, nag-part-time job ako dito sa Japan para makaipon ng pera. And para din makatulong kila mama. Hindi naman ako nagtagal dito sa Japan kasi 3 months hanggang 6 months lang yung araw na pwede akong mag-stay dito sa Japan. Kaya after 3 months or 6 months, umuwi na ako. Tapos, makakabalik na ako dito noon mga after 1 year, 2 years, o 3 years, mga ganon. Pero nung unang beses akong makapunta ng Japan is nung 18 years old ako. So, 20 years na pala ang nakakalipas. Kasi 38 years old na ako eh. Ayan, sa tanong naman ni Archie's Balos 9687, paano po pala yung kapag 10 days no work, bayad po ba yun o hindi? Kasi po dito sa Australia, kapag full time may 2 weeks no work, bayad paano po sa Japan? Ganun din po ba? Ayan, nakwento ko kasi last time to yung meron ditong every May, every August, saka every December ng long holiday na umaabot ng 9 to 10 days. Ayan, depende sa company po yun. Minsan, maiksi lang din sa kanila. Pero yun, tinatanong mo nga kung bayad ba yung mga araw na yun kapag may long holidays dito. Ayan. So, ang sagot po dyan ay depende po sa company na papasukan nyo. So, dati, nung nagkatrabaho ako sa factory, kapag wala kaming pasok ng ganong araw or holiday, wala pong bayad yun. Hindi po kami nababayaran sa mga araw na yun. So, makakapagpahinga kami pero wala po kaming bayad sa araw na yun. Ngayon, sa trabaho ko ngayon dito sa real estate, ayan, kahit po Akaihi o red calendar o tinatawag na long holiday, bayad po yung trabaho ko. Next question, si Maitamayo 9379. Please share naman what requirements are prepared kay mother and who is her guarantor. Thank you in advance. Ayan. Ito naman, tungkol naman to sa pag-a-apply naman ng parents nyo
kapag kayo ay nakatira dito sa Japan. Para ito sa mga residents po dito na gusto nyong magpaalis ng parents nyo para makapunta sila rito as visitors or visiting relatives na tinatawag. Kagaya po ng ginawa ko kay mama. So, kung katulad nyo po ako na residents po dito, at kung gusto nyo rin papuntahin yung parents nyo rito sa Japan, or di kaya mga kapatid nyo, kamag-anak nyo, ayan, kahit pinsan po, pwede rin. Ang mga requirements po na kailangan nyo dito sa Japan, ito po ilalagay po natin sa screen. Tapos, ang mga kailangan namang isubmit ng mga relatives nyo sa Pilipinas, ay ito naman po, ayan, ilalagay na lang po natin sa screen. Tapos, yung mga relatives nyo, pwede silang mag-apply dito sa in-applyan namin sa Gateway. Ito po yung kanilang company kung saan nag-a-apply ng Japan Visa. Ayan, ito po, dito po. Ito po yung address nila. Sa question naman po ni Abitan8917, Sir JP, pwede po bang mag-ask if pag nag-submit ba ng requirements for visiting relatives, kailangan available na ang plane ticket or if may visa na saka pa lang bibili ng ticket. Ayan, sige, duktungan natin yung question kanina. So kapag mag-a-apply po kayo ng Japan Visa ng relatives nyo or ng parents nyo, ayan, hindi po kinakailangan na meron ng plane ticket. Kasi yung pag-a-apply po ng Japan Visa, wala po siyang assurance kung mabibigyan po or hindi. If ever na hindi po mabigyan yung i-apply nyo ng Japan Visa, masayang po yung plane ticket na bibili nyo po. Kaya hindi nire-required yun na immigration, yung plane ticket. Kaya huwag kayong bibili ng plane ticket hanggat hindi pa lumalabas yung Japan Visa nyo. Kasi may possibility pa rin kasi na ma-deny po yung Japan Visa application nyo. Ayan, tanong ni Rolly, XMU code 813. Paano nyo minamanage ang condo nyo for Airbnb rental? Thank you po sana masagot. Ayan, about naman po doon sa Airbnb na business namin ngayon sa Pilipinas, ito sa Mandaluyong, ang Dahea Stay. Ang nagmamanage po niyan is yung agent din po na tumulong sa amin para magkaroon din ng sariling condo unit po sa Pilipinas. Kaya kung gusto nyo rin magkaroon ng condo unit at balak nyo rin siyang pa-Airbnb, ayan, message nyo lang ako sa JP Noy Vlogs Japan para matulungan ko kayo kung gusto nyo magkaroon ng condo unit tapos gawin ding business katulad po nung ginawa namin. And kung naghahanap naman kayo ng Airbnb staycation sa Pilipinas or magbabakasyon kayo sa Pilipinas, puntahan nyo lang yung aming Facebook page, Dahea Stay, or pwede na kayong mag-direct booking po sa Airbnb account namin. Ilalagay po natin sa comment section yung link kung saan pwede kayong mag-book. Ayan, ang tanong naman ni Connie Joke no 9609, ano po ang work ni Mama Aya po? Ayan. Si Aya ay nagwo-work po sa factory. Magti 3 years na siya ngayon dun sa factory na pinagtatrabahuan niya. And sobrang lapit lang nung pinagtatrabahuan niya sa bahay namin. Kapansin nyo, umuwi pa siya ng lunch break para kumain. Kasi mas komportable siyang kumain pag nasa bahay. Ben, good morning JP. Ask ko lang kung anong relasyon ni Aya kay Lola 1 at kay Lola 2. Siguro medyo bago-bago pa si Roel Pardo sa JP Noy Vlogs kaya hindi pa niya masyadong kilala si Lola 1 at si Lola 2, no? Pero sa mga bago po sa channel po natin, ayan, kwento ko na rin po sa inyo. Ayan, di bali si Lola 1, si Chieko Bachang ay lola ni Aya. Siya yung nanay ng tatay ni Aya. Ayan. Tapos si Lola 2 naman ang kapatid ni Lola 1. Ayan, si Lola 2 single po siya. Hindi na po siya nag-asawa talaga. Ayan, ang question naman ni Rizzy Mats, question lang JP, magmamarites lang. Si Aya ba, saka yung father niyang hapon, in good terms ba sila? Naintindihan ko naman kung bakit natanong ni Rizzy Mats itong question niya na to. Kasi hindi niyo po nakikita yung father ni Aya sa mga vlogs. Ayun, kasi sa dahilan po na private person po yung father ni Aya. Alam niyo naman po, Japanese, hindi talaga sila mahilig na lumabas sa mga video. Yung iba naman mahiyain. Tapos yung iba naman po talaga katulad nung father ni Aya, and private person po talaga. And alam ko naman na maiintindihan niyo yun kasi may mga ganun tao po talaga. And nire-respeto po namin yun, syempre. Ayan, tanong ni Richard Didio 1918. Ask lang po, bakit po si Ma'am Aya mahilig uminom ng beer?
Ayan, siguro ang makakaintindi lang nito is yung mga taong nasanay na rin uminom ng beer. Kasi sa pagkakaalam ko, isa ito sa nakakapagpatanggal ng pagod nila. Minsan nakakatulong din para makatulog agad. And ano pa bang reason ng mga umiinom ng beer? Yung iba naman dahil may problema, dinadaan sa pag-inom ng beer. Pero si Aya kasi, nakailigan niya ang beer kasi yun yung nagpaparelax sa kanya, nagpapatanggal ng pagod niya. And kapag umiinom naman si Aya, kadalasan isang can lang naman yung iniinom niya, talagang papatanggal pagod lang, saka pamparelax na rin. Ayan. Maintindihan to talaga ng mga umiinom. Although ako hindi ako umiinom, pero naiintindihan ko si Aya, kaya hinahayaan ko na uminom si Aya or mag-relax paminsan-minsan. Nino Ramos 3584, question lang po, sa 3 months visa need ba yung x-ray sa medical? Nabalitaan ko lang kasi na need ng x-ray sa baga as requirements. Ito, nabalitaan ko rin po ito about sa requirements na to ng mga pumupunta dito sa Japan. Pero sa pagkakaalam ko po, yung requirements na po na yun na tinatawag na tuberculosis test po ata or exam para sa baga, nakatunayan na wala kang sakit, is para po dun sa mga may visa ng Certificate of Eligibility. Ayan. Pero sa type of visa po ni mama na visiting relatives, hindi naman po siya nire-required na or hindi kailangan mag-test ng tuberculosis test. Ayan. Para lang po talaga sa mga merong Certificate of Eligibility or long-term visa. Itama nyo ako kung mali yung nasabi ko, pero yun yung nabasa ko. Ayan, dito na ako sa bahay, no? Pero sagutin ko pa tong ilan sa mga tanong. Dito ako sa parking ngayon. Ayan, ang tanong ni DB72, buhay pa po ba tatay ni Mama Aya na Japanese? Ayan, katulad po ng kwento ko kanina, hindi lang po talaga lumalabas sa vlog ang father ni Aya kasi private person. And yun nga po, buhay pa and in good terms po sila. Ayan, ang tanong ni Yoli Montefalcon 7352, hello po, ask ko sana kung hand carry lang po ba yung mga kakanin na pasalubong ni mama nyo sa inyo. Ayan. Ang sagot po dyan, yes po, hand carry lang po yung mga pasalubong na yun kasi pag nilagay po natin sa bagay yun, siguradong madudurog o mag-iiba na yung itsura niya pag nilabas mo sa bagay. Kaya hand carry lang po yun para lagi lang siyang nakatayo. Ayan, tanong ni Mami yan, meron po ba wet market sa Japan? Yan, public market katulad sa PH? Yes, meron po, pero dito po sa lugar namin, wala po. Pero sa ibang lugar po, may mga wet market po. Katulad po ng mga pinupunta namin sa Ibaraki, pati sa Niigata po. Yung kumakain kami ng mga seafoods. Doon po yung mga usually wet market. Kaya kung mapapansin nyo, namimili kami sa mga supermarket po. Tanong ni Journey Andanica, hi po, curious lang po, si Yuna po hindi pwede na hindi na mag-daycare since andyan naman ang lola niya para makasama niya. Enjoy your vlogs. So dahil nga nandito na si mama, pwede na nga naman talagang hindi na mag-daycare si Yuna-chan kasi may titingin na sa kanya rin sa bahay. Pero since patapos na naman po summer season dito sa Japan, and patapos na rin ang daycare ni Yuna-chan, back to school na rin po sila next week. Hindi na namin kailangan itigil yung daycare kasi tapos na nga po. Pero kung mahaba pa naman yung summer season dito, yun, baka possible namin patigilin na si Yuna-chan sa daycare kasi andito naman si mama, makakasama niya, titingin sa kanya. Ayan, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. And sa ngayon, pasok muna ako sa bahay dahil, ayan, gabi na, madilim na.